Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Sabado po at alam ko kayo'y nagpapahinga ngayon. Pero bagamat tayo nagpapahinga, tayo magdiskurso muna at ngayon napag-usapan natin ano bang tingin natin sa lagay ng korupsyon sa administrasyon ni Marcos Jr. at paano ito makukumpara sa perception ng ating taong bayan sa korupsyon sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at ni Noynoy Aquino. Now, alam niyo po, lumabas na ang PAS-Asia Survey. 94%, halos lahat ng Pilipino ay naniniwala na matindi ang problema ng korupsyon sa administrasyon ni Marcos Jr. 94%. Hindi po ibig sabihin na yung 6% hindi naniniwala. Dahil meron the 1% na talaga nagsasabi na talagang sobra na ang ating problema. Doon sa 94%, 71% talagang sinabi nilang napakalantaran at 24% at sinabi medyo talagang lantaran. 1% lang ang nagsasabi na hindi widespread ang korupsyon at 5% are undecided. Yung 1% na yan, kasama na dyan si Marcos Jr., yung pamilya niya at yung mga crony niya. Pero wag po kayo magkakamali 94% ng lahat ng Pilipino ay sinasabi na talamak ang korupsyon, 71% super talamak ang korupsyon. Now, ano ba ho ang ibig sabihin nito? Well, ibig sabihin po, walang kaduda-duda na halos lahat ng Pilipino ay kumbinsado na talagang matindi na ang problema sa korupsyon ni Marcos Jr. At, pero ito may pag-aasa naman po tayo. Tinanong ang taong bayan, talaga bang kabahagi ng politika ang korupsyon? Abay hati. 41% ang nagsasabi na kabahagi nga yan at 43% ay sinasabing hindi naman dapat kabahagi yan ng normal na politika at ang 17% ay hindi sila desidido either way. Ano po ibig sabihin yan? Well, talaga pong wala ng Pilipino na naniniwala na malinis pa ang pangangalakad ng gobyerno sa ilalim ni Bangag. In fact, 1% na lang ang naniniwala na hindi problema ang korupsyon. At kasama na nga po dyan si Marcos, yung kanyang 3 anak, at si Lisa Araneta, at yung kanilang mga cronies na nakikinabang sa administrasyon ni Marcos Jr. Now, ikumpira natin ito doon sa persepsyon ng taong bayan. Unfortunately, ang PAS-Asia po ay hindi po sila nagpa-survey doon sa corruption perception ng mga panahon ni Noynoy Aquino at ni Tatay Digong. Pero ang SWS ay merong ganyang survey. Ano ba ho ang nakita ng SWS? Ang SWS hindi po malayo sa findings ng PAS-Asia. Pinakamatindi pa rin ang perception ng tao sa korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr. At ang kanilang finding ay 84% at talagang overwhelming majority pa rin, bagamat mas mataas ang percentage na nagsasabi na talamak ang korupsyon sa PAS-Asia, 84% pa rin na nagsabi na talagang talamak ang problema ng korupsyon. Pero dito sa SWS, meron tayong basihan kung paano natin makukumpara ang mga administrasyon ni Noynoy at saka ang administrasyon ni Tatay Digong. Ayon sa SWS na nagsasabi na 84% ng Pilipinas nagsasabing talamak ang korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr., sa panahon ni Noynoy Aquino, 43 to 56%. More or less korupsyon. No? So ibig sabihin po niyan ay talagang naniniwala ang taong bayan na matindi na ang problema sa korupsyon kay Marcos at siyempre ang dahilan naman po dyan, unang-una, flood control. Yang linalabon ang pera ng bayan sa flood control. Pangalawa, revelasyon na pati si Presidente ang pasimuno ng korupsyon na yon dahil siya naman ang nagpo-propose ng pangtao ng budget at talaga naman pong siya nag-a-approve ng budget at siya rin ang nagtalaga doon sa speaker na naging pasimuno ng lahat ng kakuraputan sa ating pangtao ng budget. Alam niyo po, napakatindi na po niya, 94% wala nang naniniwala na malinis ang administrasyon. Kasabay ito ng pagbagsak ng kanyang approval rating na -3 sa SWS, -15 sa PAS-Asia at -27 sa Publicus. Kung talagang i-relate yung datos, talagang yung perception na corrupt itong administrasyon nito ang dahilan kung bakit bagsak din ang approval rating ng ating administrasyon ng Bangag Jr. At dahil ito ay -3, -15 at -27, yan ay nagpapakita na wala na talagang karapatan ng mamuno
itong Marcos Jr. So ngayon po, ano po ang ating mensahe? Well, yan ba po ang ating ipararating na mensahe sa ating kabataan ngayon na ang new normal ay corrupt dahil 94% ay lahat ng Pilipino ay naniniwala na talagang makakorupsyon sa administrasyon ni Marcos Jr. Sana hindi naman po. Ang tanging pamamaraan para matigil ang korupsyon, kinakailangan po tanggalin ang kanser sa ating lipunan at yung kanser pong yan, ang pangalan ay Marcos Jr. Wala na pong alternatibo dyan. Hindi na po tayo makakaasa sa mga institusyon para tanggalin na itong korupsyon nito kasi naging kabahagi na ng administrasyon ng Marcos Jr. ang korupsyon. At ako hindi naman nagtataka rito dahil may kinalaman siya ng genetics. Dahil alam naman natin ng kanyang ama na sa Guinness Book of World Records din na pinakakurap, hindi lang isa sa kundi pinakakurap na administrasyon sa buong daigdig na talaga nagpasasa sa kaban ng bayan para maging isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo, courtesy of Filipino taxpayers. Ang ating mensahe ay talaga matitigil lang po yung sistema ng korupsyon na yan kung tayo magsisimula muli. Let us start with a clean slate. Tanggalin natin ang korap, tanggalin natin ang pinagsibulan at pinagtapusan ng korupsyon. Yan po ang administrasyon ni Marcos Jr. Wala na pong katuda-tuda ha, lahat tayo naniniwala na korap. Anong gagawin natin? Tayo ba'y mag-aantay na lang hanggang mahulog ang mangga, hanggang mawala ang problema, ang cancer sa ating lipunan? O tayo ba, kapag gaya na pag tayo na mayroong cancer, ay pupunta sa doktor at patatanggal ang cancer bago pa ito kumalat? Hindi ko po alam kung po pwede pang kumalat ng mas matindi pa itong issue ng korupsyon sa ating bayan. Pero sa tingin ko po, walang katapusan po yan. Hanggang hindi natin matapos ang administrasyon ni Marcos Jr., talagang hindi po titigil ang problema ng korupsyon. So mga kaibigan, nasa sa inyo ang bola. Alam na natin na halos lahat tayo naniniwala, super corrupt itong administrasyon na ito. Ang tanong, anong gagawin ninyo? Talaga bang sabi, magpapatay-patay na naman at talagang hahayaan ang korupsyon ay maging dahilan kung bakit lantaran ng kahirapan sa Pilipinas? Sa totoo lang po, 6 na trilyon na ang budget natin. Wala nang dahilan para ang Pilipino, kahit sinong Pilipino ay maghirap. Kung yung 6 na trilyon na yan ay ginagamit para sa pagtaas ng antas sa kabuhayan, pagbigay ng pagkain sa nagugutom, tahanan sa mga walang tahanan, damit sa walang damit, kinakailangan po talaga mababawasan ang hanay na bihirap. Pero habang halos lahat po tayo ngayon ay kumpinsado na talagang korap ang Marcos administration, patuloy po tumataas ang hanay ng mga nagugutom. Meron po tayong tinatawag doon sa statistics na direct correlation, yung level ng korupsyon at paghihirap related. Ako po ay magpapaalam na dahil sinusundo na ako. Hanggang sa muli po, kinakailangan po tapusin na ang cancer sa lipunan, patanggalin na ang mga korap sa gobyerno. Ito po ang inyong spokesman, nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country I have, you're the only country that I love. Bye!